Ito ng mga balita. Balitang Bayan! Pagpapatigil ng importasyon ng bigas sa loob ng 60 araw mula Setyembre 1, aprobado na ni Pangulong Marcos. Balitang Bayan! Ilang oras bago pagbotohan ng ruling ng Korte Suprema sa impeachment ni VP Sara sa Senado, pinaghihinay-hinay sa pagdedesisyon, paghihintay sa inihaing motion ng Kamara ipinanawagan. Balitang Bayan! Leptospirosis cases sa bansa tuloy sa paglobo, mga isinusugod sa National Kidney Institute nadagdagan pa. Balitang Bayan! Bilang na mga nagparehistro para sa susunod na barangay at SK elections, pumalo na sa 1 milyon. Balitang Bayan! Balita naman sa ibayong dagat, death toll sa paglubog ng isang migrant vessel sa Yemen, umabot na sa mahigit 70. Balitang Bayan! Sa balitang papalakasan, Zeus Coffee, pinataob ang Choco Mucho sa PVL on tour. Balitang Bayan! At sa showbiz, sold out tickets sa Stardust concert ng Pinoy band The Cup of Joe, ikinalungkot ng mga fans. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan! Kasama si Drew Nasino. Magandang tanghali po, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Miyerkules. Ngayon po ay midweek, August 6, 2025. Kayo po ay nakatutok, nanonood pa rin at nakikinig sa impilama ito ng lakas. DWIC 882 sa Taliw Channel 23. Inyo po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan! Sa oras po na 6 na sandali, makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Bago tayo magtungo po sa tumatambay ng mga balita, alamin po muna natin kung ano na po ang update kaugnay po doon sa low pressure area na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Kung di ako nagkakamali, 2 LPA yan. Ang weather update, ihatid po yan ni Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy lunch Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Yes, 2 na nga po ang LPA na binabantayan ngayon ng Pag-asa. Yung isa na sa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility at may mababang chance na maging isang bagyo. In the next 24 hours, ito ay huling namataan sa layong 170 kilometers east of Virac, Catanduanes. Samantala, yung isa pang low pressure area na kanina lang po huling namataan sa layon 2,895 kilometers east of extreme northern Luzon. Ito namang pangalawang low pressure area nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility at mababa rin ang tsansa na maging isang bagyo in the next 24 hours. Samantala, bukod sa dalawang yan, may southwest monsoon pa rin po na umiiral. Nakakaapekto ngayon sa Mindanao, sa western sections ng southern Luzon at ng Visayas. Samantala, dako tayo sa ating 3-day weather outlook. Visayas, Iloilo. Ayon po sa forecast for 2 days, Thursday and Friday, makakaranas po kayo ng mga pag-ulan. Pero ang Friday po ninyo, may kasama pa itong pagkulog at pagkidlat. Pero may tsansa pa rin naman na sumikat ang araw. Pero pagdating naman ng weekend, Saturday, fair weather po tayo. 25 to 32 degrees Celsius ang expected na temperature. Samantala, Tacloban City, uulanin po ang inyong Thursday at Sabado. May kasama pa itong mga pagkulog at pagkidlat pero may chance rin naman na magpakita si Haring Araw. Pero inyo pong Friday, wala namang ulan pero kulog at kidlat ang maaari ninyong asahan. 25 to 32 degrees Celsius naman ang temperatura. Kalibo naman, maula po ang kalangitan bukas Thursday. Pero inyong Friday at Saturday, uulanin po ayon sa forecast at ang Saturday may kasama pang thunderstorms at pagsikat naman ng araw. Ang temperatura naman nasa pagitan ng 25 to 31 degrees Celsius. Samantala, ang araw po sumikat kaninang 5:41 AM at asahan ng paglubog mamayang 6:23 PM. Sa ngayon, yan muna aking latest weather update, whether you like it or not. Ako po, si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Balitang Bayan!
Oras nga po ng 8 sandali makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Sa oras po na ito ay kasalukuyan pong tinutupok ang isa pong residential area dyan po sa Tondo, Maynila, particular po dyan sa Aroma Road 10 sa Barangay 105. Sumiklab po itong sunog ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Kanina pong umaga, bandang alas 10 ng umaga, at itinaas ang unang alarma dakong alas 9 ng umaga. Ito nagsimula. Tapos itinaas po yung first alarm dakong alas 9:40 at umabot po ng fifth alarm bandang alas 10. Tapos itinaas muli ang alarma sa Task Force Alpha dakong alas 10:17. Kanina po ito. At lumalaki pa po yung apoy, ano? Itinaas pa sa Task Force Charlie bandang alas 10:57 po. Ngayon, kanina umaga po ito. Patuloy pong inaapula ng mga bombero ang sunog habang hindi pa natutukoy ang sanhi nito. Maya-maya po, magbibigay po tayo ng mga karagdagang pang detalye kaugnay po dyan sa napakalaking sunog na nagaganap sa Tondo, Maynila. Balitang Bayan! Samantala, pinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatigil sa importasyon ng bigas sa loob ng 2 buwan o 6 na pong araw simula Setyembre 1. Kinumpirma ito ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez kasabay ng pagsasabing layunin na naturang hakbang na protektahan ng mga lokal na magsasaka mula sa mababang presyo ng palay sa kasagsagan ng panahon ng anihan. At sa karagdagan pong detalye, alamin po natin mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsuspende sa lahat ng importasyon ng bigas sa loob ng 6 na pong araw mula sa 1 ng Setyembre ngayong taon. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, layo ng hakbang ng Pangulo na maprotektahan ang mga lokal na magsasaka mula sa murang presyo ng bigas o palay ngayong panahon ng anihan. Sabi ni Gomez, ibinigay ni Pangulong Marcos ang direktiba matapos ang konsultasyon sa mga miyembro ng gabinete sa sidelines ng kanyang 5 araw na state visit sa India. Pero ayon kay Gomez, sinabi ng Pangulo na hindi pa napapanahong talakayin ang tariff increases sa inaangkat na bigas. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Ipapabagsa ng mga balita ilang oras bago po magsimula ang botohan sa Senado. Actually, 2.5 oras na lamang po. Iminungkahi ni Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation Chairman Panfilo Lacson na hintayin muna ng Senado na makapagpasya with finality ang Korte Suprema sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Lacson, dapat maging maingat at maghinay-hinay ang mataas na kapulungan sa gagawing debate. Pagpapasya at botohan mamayang hapon dahil mayroon pang nakabinbin na motion for reconsideration ang Kamara sa Supreme Court. Nabasa na anya ang motion na inihain ng Kamara sa pamagitan ni Solicitor General Darlene Marie Berberabe at sa tingin niya at ng kanyang legal staff maging ng mga legal observer na maganda ang mga argumento kung bakit dapat itong muling tignan at pag-aaralan ng kataas-taasang hukuman. Gayunman nanindigan si Lacson sa kanyang posisyon na dapat igalang at sundin ang ruling ng Korte Suprema sa impeachment case ng pangalawang Pangulo, kaya mahalagang hintayin muna ang pinal na desisyon nito. Balitang Bayan! Tapos na ang boxing. Ganito inilarawan ni dating Law Dean Mel Santamaria ang maaring maging senaryo sa Senado mamaya sakaling bumoto mga senador pabor sa ruling ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito'y kahit wala pang tugon ng Supreme Court sa inihaing motion ng Kamara na ikonsidera ang naunang desisyon ng kataas-tasang hukuman. Ayon kay Atty. Santamaria,
dapat abangan ng publiko ang magiging hatol o pasya ng mga senador kaugnay sa naturang usapin dahil dito malalaman kung may sustansya ba ang kanilang mga magiging argumento. Tayo mga taong bayan, manood tayo sa kanila. Para tong sine, manood tayo sa kanila. Dito tayo magkakaroon ng pagkakataon para makita kung sino ang may laman at sino ang zero. Dito ang natin makikita kung paano talaga silang igagalaw. Kung may galang ba sila sa House of Representatives o kung may galang ba sila sa isa't isa. O talagang numbers lang talaga naman to. Alam naman nating lahat. So iyon. Manood tayo at tingnan natin at magpuna tayo, magbatikos tayo kung kinakailangan. Sapagkat yan ang ating trabaho, di ba? Yan na lang ang magagawa natin bilang mga mamamayang Pilipino. Yan po ang tinig ni dating Law Dean Attorney Mel Santamaria sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Paparigtapok na balita, umabot na sa 7 pasyente sa San Lazaro Hospital sa Maynila ang namatay bunsod ng leptospirosis sa unang 5 araw pa lamang ng Agosto. Hanggang kahapon po ito. Kinupirma ni San Lazaro Hospital Medical Center Chief Dr. David Suplico na pawang lumusong sa baha sa kasagsagan ng mga bagyo at habagat noong Hulyo mga pasyente kabilang ang isang 16 anyos. Ayon kay Suplico, 45 leptospirosis patients na ang naka-confine sa San Lazaro kasamang 15 menor de edad. Napapansin anya nila na medyo agresibo ang malalang sakit ngayon at sa loob ng 2 hanggang 7 araw ay nagkakaroon na ng komplikasyon sa bato, atay, baga o respiratory system ang mga pasyente. Karamihan sa mga isinusugod na lepto patients ay mula sa Metro Manila, Cavite at Laguna. Kabilang ang 4 na naka-confine sa intensive care unit. Samantala, umabot na sa 44 ang leptospirosis cases sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina hanggang kahapon. Batay naman sa record ng Department of Health, mahigit 500 leptospirosis cases na ang naitala sa buong bansa hanggang nitong Hulyo pero walang datos kung gaano karami ang nagkasakit dahil sa magkakasunod na bagyo at habagat. Balitang Bayan! Nakararanas na ng surge ng leptospirosis cases ang National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Ayon kay NKTI Emergency Room Acting Head Dr. Anthony Villanueva, sumampa na sa 20 ang malalang kaso ng leptospirosis ang isinugod sa naturang ospital hanggang kahapon. Ito ang dahilan kaya't kailangan na anya nila magtalaga ng isang lugar para sa mga leptospirosis patient designated areas po yan para lang doon sa isang particular po na sakit. Aminado si Villanueva na lubhang mataas ang nasabing bilang kumpara sa 2 hanggang 4 na kaso ng leptospirosis na isinusugod o isinugod sa nasabing pagamutan kumpara nung nakalipas na linggo. Samantala, aminado naman si PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario na inasahan na nila ang pagtaas ng kaso ng mga infectious diseases tulad ng leptospirosis at pneumonia dahil sa magkakasunod na bagyo at habagat. Balitang Bayan! Sa oras po na 17 sandali makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Sa pagkakataon ito, tanggap pa tayo ng ilang pang mga reports. Pamahalaan, tiniyak na hindi aalisin ang 4Ps. Ang pag-uulat mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na hindi agad aalisin ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa mga benepisyaryo hanggat hindi pa sila umaangat ang kanilang kabuhayan. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, inatasan sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking handa ang mga benepisyaryo na may sapat na skills, trabaho o pagkakakitaan bago alisin ang programa. Kasabay ng ika-17 anibersaryo ng 4Ps, isinagawa ang dialogo para talakayin ang mga reforma sa programa at ang panukalang amyenda sa 4Ps Law para mas maging epektibong makapag-ahon o makaahon sa kahirapan ng mga Pilipino. Ang 4Ps ay nagbibigay ng kondisyonal na ayuda para sa edukasyon, kalusugan at nutrisyon ng mga sanggol hanggang 18 taong gulang. Ako si Patrol 38, Jan Patrolya, nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Pilipinas at India magpapatupad na ng visa-free at e-visa arrangement.
basta makatwid, pwede na. Pwede na ang visa-free na pupunta. Ba't merong nakangiti dyan? Ha? Oh, siyempre. Ha? Bakit? Iba yung tawa niya, ha? Sige, alamin po natin ang nagbabalik na pag-uulat ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Lalo pang pinalalakas ng India at Pilipinas ang kanilang ugnayan sa usapin o larangan ng turismo sa pamamagitan ng bagong visa policies at direct flight arrangements. Matapos i-anunsyo ni Pangulong Marcos ang pagpapatupad ng visa-free entry sa mga turistang Indian sa Pilipinas, inanunsyo naman ni Indian Prime Minister Narendra Modi ang pag-extend ng libreng e-visa facilities para naman sa mga turistang Pilipino. Layunin daw nito na pasiglahin ang turismo at mapalalim pa ang people-to-people exchanges ng magkabilang panig. Inaasang ding magsisimula ngayong taon ang direktang flight sa pagitan ng Manila at New Delhi. Ayon sa mga opisyal, kasalukuyan ng ginagawa ang mga hakbang upang maisakatuparan ang direct flights ng mga airlines mula sa dalawang bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Ibababalita, Office of the Vice President, blanco pa kung nasaan si VP Sara. Nakauwi na ba Patrol 38 Gen Patrolya? Walang ideya o walang impormasyon ang Office of the Vice President kung nasaan si Vice President Sara Duterte. Ito mismo ang kinumpirma ni OVP spokesperson Ruth Castelo sa gitna ng kinakaharap na impeachment ng Vice Presidente. Ayon kay Atty. Castelo, ginagawa ng tanggapan ng kanilang trabaho upang matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino sa kabila ng kakulangan sa budget nito. Tiniyak naman ng OVP na ipagpapatuloy nila ang relief operation sa mga apektado ng nagdaang bagyo at habagat. Who knows? She can just be right in the office. Ako si Patrol 38 Gen Patrolya nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Nasaan daw? Baka nasa office lang. Yan po ang pag-ulat ni Patrol 38 Gen Patrolya. Samantala mga local at national institutions patuloy na hinihikayat ng pamahalaan na gamitin o ipatupad ang Sagip Saka Act. Kapang report mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Nagpahayag ng buong suporta ang Department of Agriculture sa panukalang ipatupad ng tama at kumpleto ang Sagip Saka program. Sinabi ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na isa itong batas na naglalayong direktang bumili ang national at local institutions ng bigas, gulay at karne sa mga magsasaka nang hindi nadadaan pa sa mahaba at masalimot na proseso. Ayon kay de Mesa, alinsunod sa batas na ito, pwedeng gawin ito sa pamagitan ng negotiated procurement o yung community participation. Ayon kay de Mesa, patuloy nilang itinataguyod at tinihimok ang mas marami pang national at local institutions na gamitin ang Sagip Saka Act. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Iba pa ring balita, tanggap po tayo ng update naman kaugnay po sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Testigong si Dondon Patidongan, sorpresang dumating sa DOJ. Alamin po natin ang kinahinatnan mula kay Patrol 24, Jun Samson. Ipinaubayan na ni whistleblower Julie Patidongan sa Department of Justice ang kahihinatnan ng mga reklamo kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero. Si Patidongan ay dumating kaninang umaga dito sa DOJ at agad na dumiretso sa National Prosecution Service at hindi na nagbigay ng detalye kung ano ang kanyang pakay dito. Nilinaw naman ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion na kasalukuyan pang sinusuri ng mga DOJ prosecutors ang mga reklamo.
Magugunita noong Biyernes, August 1, ay nagsampa ng reklamong multiple murder at serious illegal detention sa DOJ ang mga pamilya ng mga nawawalang sabongero laban sa umano'y utak ng krimen na ng negosyanteng si Charlie Atong-Ang at iba pang personalidad. Magugunitang lumantad si Patidongan upang tumestigo kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero at inakusahan bilang utak sa nasabing krimen. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, nagliling ng tama. Balitang Bayan! Ibinigay naman at 903 million pesos na budget ng OVP para sa susunod na taon. Ikinalagod ng kampo ng pangalawang Pangulo. Babalik si Patrol 38 Jen Patrolya. Ikinalugod ng Office of the Vice President ang ipinagkaloob na 903 million pesos budget para sa susunod na taon. Ayon kay OVP spokesperson Ruth Castelo, nagpasalamat sila kay Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian dahil malayo ang maaabot ng pondo para sa kanilang ikakasang programa at proyekto. Una nang humiling ang tanggapan ng 903 million pesos na pondo para pandagdag ng mga tauhan upang mas mapalawak pa ang kanilang serbisyo. Matatandang iginiit ni Senator Gatchalian na feasible o maisa sa katuparan ng panukalang 903 million pesos budget ng nasabing tanggapan para sa susunod na taon basta't wala itong kasamang alokasyon para sa confidential funds. Oh yes, thank you. Well, so that means the budget of 903 million is already approved kasi wala po talagang confidential funds na nakalagay doon. So, thank you, Senator Wen. Hindi na mababawasan yung 903 million. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Mandala PCSO na mahagi ng tulong sa Marinduque sa pangunguna ni GM Mel Robles. Special report naman ni Yahati Di Angelo Baino. Namahagi ng food packs, medical devices at rescue at emergency kits ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa Santa Cruz, Marinduque sa ilalim ng pamumuno ni General Manager Melquiades Robles. Tinanggap ni Mayor Marisa Martinez ang mga ayuda para sa mga residente ng isla. Kabilang sa mga ipinamahaging charity ba ang dilatang pagkain, noodles, kape at bigas. Nagbigay rin ang PCSO ng weighing scale, BP apparatus, nebulizers, thermal scanners, life jackets, stretchers at iba pang gamit pang rescue. Ang aktibidad ay bahagi ng Corporate Social Responsibility Program ng PCSO na layuning palakasin ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa sakuna at agarang pangangailangan. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Speaking of pagtulong, alam niyo po ba ng katumbas po ng bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa. Sa bawat taya po ninyo, sa bawat ticket po ninyong binibili, sigurado tiyak may mga matutulungan at natutulungan po tayong mga kababayan sa kanila pong pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya laging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Balitang Bayan! Babalik po ang Balitang Bayan, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Oras! 27 sandali, makalipas po ang alas 12. Kapagpapatuloy po ng mga tumatambay na balita sa ikalawang segwada po ng Balitang Bayan. Sa oras po ng ganap na alas 12:29 na po ng tanghali. Nalampasan na ng Commission on Elections ang unang target nito na 1 milyong bagong o mga nagparehistro para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o PSKE. Ito ang kinumpirma ni COMELEC Chairman George Garcia. Makaraang kung saan inaasahan nila na aabot pa ang naturang bilang sa 1.2 milyon pagsapit ng Agosto at Yesos sa susunod na linggo. Bago ganitang nanindigan ang poll body na hindi na palalawigin pa ang nationwide registration na nagsimula nitong Agosto 1 at matatapos sa Agosto 10. Balitang Bayan! Sa pagkakataon ito, alamin po natin ang sitwasyon dyan sa Senado.
Ilang oras bago po ang botohan kaugnay po sa ruling ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Ate Celi. Lalapas daw na hindi ginagalang ng Senado ang ruling ng Korte Suprema na nagdedeklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kung saan nakasad na ito immediately executory. Ito ayon kay Senator Amy Marcos ay kung susundin ang panawagan ng ilang senador na hintayin muna ng Senado ang desisyon ng Supreme Court sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara de Representantes kung saan hinihilin na i-reconsider o baligtarin ang naunang SC ruling. Ayon kay Senator Marcos, hindi pwedeng basta piliin ng impeachment court o ng Senado kung aling parte lang ng desisyon ng Korte Suprema sila susunod. Malinaw niya ang desisyon ng kataas-taasang hukuman na immediately executory at kung masusundin ang suwestyon ng ilan nilang kasamahan na hintayin ang hatol sa MR, mangangulugan lamang daw ito na hindi paggalang sa naunang desisyon ng Korte Suprema. Pangamba pa ng senadora na maaari pa itong mauwi sa pagpa-TRO o pag-i-issue ng status quo ante order ng Korte Suprema na hindi naman intensyon ng SC. Naniniwala ang senadora na bihirang pagkakataon na binabaligtad o binabawi ng Korte Suprema ang kanilang unanimous decision dahil sa isang motion for reconsideration. So sa mga oras na ito nga ating inaantabayanan dahil ilang oras mula ngayon ay atin nang i-ere itong magaganap nga na debate ng mga senador at posibleng botongan kung ano kanilang magiging hakbang, kung susundin ba o hindi. Ito nga naging rule ng Korte Suprema na nagdeklarang unconstitutional ang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Celi, yung lahat ng mga senador ay, of course, meron silang mga kanya-kanyang argumento. Lahat sila magsasalita. Ika. Yes, para i-explain at bigyang justification kung ano man yung kanilang magiging boto dito nga sa mangyayaring botohan. Kung So, sila ba'y, hindi let's ito, say halimbawa, isang senador, pumabor siya na ipagpaliban muna at Papaliwanag hintayin niya. yung SC ruling, yung ruling with finality ng SC, ipapaliwanag niya ang kanyang dahilan ba't yun ang kanyang stand o Alright. yung kanyang boto. So, medyo baka matagalan ito kung lahat itong 24 na senador ay magpapaliwanag sa kanilang magiging boto. Teka lang, kung lahat yan ay magpapaliwanag sa makatuwid, naabutin tayo dito ng siyam-siyam, Ate Celi. Unless magtakda ng time limit ang Senate leadership sa pagpapaliwanag ng mga senador para hindi naman unlimited yung oras para sila magpaliwanag. Oo nga. Pero, Ate Celi, Magiging conscious din naman yung mga senador na hindi naman pwedeng matagalan yung kanilang pagpapaliwanag. Tama. Bago tayo magtungo doon sa iba pang report, Ate Celi, bago kita bitawan, pakilinaw nga itong binabanggit ni Senate President Jesus Escudero hinggil dito sa sa publiko nitong botohan, yung Senate press, yung press corps ba ay pinagbawalan na tutukan o isa publiko ito, tama ba? Or ano bang linaw doon? Nagkaroon daw lang ng miscommunication kasi yung unang abiso na ipinaabot sa Senate media ay bawal ang media, cameraman, photographer na pumasok doon sa session hall. Ibig sabihin, dito lang kami sa press office at magmo-monitor lang kami sa naka-live na session sa YouTube. So, syempre, may mga naghumingi ng clarification. Mismo ang Senator Risa Ontiveros doon sa session kahapon ay humingi siya ng clarification at bigla namang sinabi ni na Senate President Escudero at Senate Secretary Renato Bantong na hindi daw yun totoo. So, allowed pa rin yung mga cameramen na pumasok at maglagay ng kanilang mga camera doon. At ang mga reporter, pwede rin daw pumunta para kumuha ng sitner doon sa loob. Pero hindi pwedeng magtagal doon dahil inaasahan na maraming tao na darating kaya't wala daw available na upuan para sa media dahil maraming inaasahan na manonood ng session ngayong hapon. Alright, so antabayan na namin Ate Celi yung mga kaganapan dyan sa Senado. Starting, tama ba, 3 p.m. o bago mag 3 p.m. ay simula na?
3:00 ng hapon. At ito lamang ang tanging agenda ngayon ng Senado at wala na silang ibang tatalakayin Alright. kung hindi ito nga ang magiging aksyon ng Senado sa impeachment case ni VP Sara matapos na naging ruling ng Korte Suprema. Alright, salamat Araceli. Okay, mula dito sa Senado, back to you. Ayan abangan po natin maya-maya lamang po ang mga kaganapan sa Senado. Samantala, tanggap pa tayo ng ilang pang reports. 5 batang biktima ng online sex na iligtas. Nagbabalik si Patrol 24, June Samson. 5 menor de edad ang nasagip sa rescue operation laban sa online sexual abuse and exploitation of children. 2 sa kanila ang biktima ng pang-aabuso, 3 naman ay itinuturing na children at risk. Isinagawang operasyon matapos makakuha ng impormasyon mula sa DSWD kaugnay ng isang Canadian na sangkot sa live streaming ng malaswang gawain gamit ang mga bata. Natukoy ang isang Filipina facilitator na sa cyber tipline report ng National Center for Missing and Exploited Children dahilan para isagawa ang raid at kumpiskahin ng mga cellphone at iba pang gadgets para sa investigasyon. Pinangunahan ng PNP Women and Children Protection Center ang operasyon, katuwang ang iba't ibang ahensya kabilang ng DSWD, DOJ at International Justice Mission. Naharap ang mga sospek sa kasong human trafficking, online sexual exploitation at child abuse. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng Iligan City Social Welfare Office ang mga batang nasagip. Patrol 24, June Samson, para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Reports. Right, pagsama pa rin po natin ang mainit po na paksa ng impeachment na gaganapin po mamaya yung botohan dyan po sa Senado. Hingan po natin ng payag, nasa kabilang linya po natin ang convener po ng One Sambayan o Isang Sambayan, si Attorney Howard Calieja. Attorney Calieja, magandang tanghali po. Welcome po muli sa DWIZ LO Channel 23. Drew Nasino po, Attorney. Yes, sir. Good afternoon at magandang hapon po sa inyong lahat at magandang hapon po sa inyong mga tagapakinig. Opo, salamat po, Attorney. At pinaunlakan niyo po kami dito sa Himpilan at ilang oras na lamang po ang ating pong hinihintay at magpapasya na po ang mga senador kung ito po bang ruling ng Korte Suprema ay kanilang susundin o hindi. So, ano po ang mga inihanda po ninyo na mga hakbang sakali nga pong magkagayon man kung ano po ang kahinatnan ng desisyon Yes, po ng mga senador. Unahin ko lang po, no, sir, para malinawan lahat ng tao. Hindi ibig sabihin pag nag-file kami o file tayo ng motion for reconsideration tulad ng ginawa natin kahapon, Opo. hindi natin rinirespeto ang Korte Suprema. Ito pagrespeto sa kanila dahil kasama po to sa pagrespeto ng prosesong legal at proseso ng ating pagbigay ng tawag dito ng kiya sa Korte Suprema. It's part of our respect to the rule of law and to the process of law. So ito po sabi nga natin na humihingi tayo ng status quo at saka oral arguments para budigin yung ating motion for recon. Kasi nga po ang gusto nga natin sana hindi malagay sa alanganin ang Senado na bagamat may desisyon ang Supreme Court, alam po natin na yung desisyon ng Supreme Court hindi naman final at pwedeng repasuhin, pwedeng baguhin, pwedeng amyendahan, pwedeng i-revise, i-modify, etc. At nakita na po natin ito, di ba sabi ko nga nung nakaraang mga salita at interview, sumunod ang House sa kanilang proseso, sumunod sila sa Constitution at sumunod sila sa prevailing jurisprudence which is the Francisco case of 2003. Ngayon, yun nga ang prevailing case kasi yun penal na desisyon. Opo. Itong bagong desisyon hindi pa naman penal. So kumbaga hindi pa ito nasusulat sa ating mga libro ika nga kasi hindi pa siya final decision. So bakit po tayo magmamadali bagamat meron pa namang puwang at panahon dahil may motion for recon kahit na sinasabi ng Korte Suprema na immediately executory. So sana bigyan nila ng puwang
pakinggan muna nila yung mga argumento dahil 6 na buwan naman silang nag-antay na sa forthwith. Baka naman pwede nilang, sabi ko nga, binibiro ko nga yung Forthwith, kaibigan 6 kong na buwan, ha? Hindi, binibiro ko nga si SP Cheese at saka si Senator Mix na pareho nating kaibigan at pareho nating minamahal na tignan natin nung February 5, sabi nila forthwith pero nag-dribble-dribble sila. 'Di ba? Hindi nila maintindihan kung ano ibig sabihin ng forthwith. Baka itong immediately ng Supreme Court, pwede na lang i-dribble din ng 6 na buwan at pagdebatihan kung anong ibig sabihin ng immediately. So pareho lang naman 'yon. So baka naman na wag lang tayo malagay sa alanganin na baka naman merong pagkakataon at ilang beses na rin Supreme Court na revise ang sarili, binago ang sarili at minodify ang sariling desisyon. Hindi ho malayong mangyari dahil ilang beses ilang desisyon na rin ang ginagawa ng Korte Suprema na nagbago sila o nag-revisit, nag-modify ng kanilang mga desisyon. So maaring mangyari ito at sana hindi tayo maalagay sa alanganin na magdesisyon yung Senado tapos biglang magbigay ng bagong desisyon ng Korte Suprema na salungat naman sa pangyayari sa mga botohan sa Senado. Sa makatwid attorney, dapat ang Senado ay hold muna. I mean, hold your horses, ika. Di ba, Attorney Calleja? Ang gusto ko nga, kaya nga humihingi kami ng status quo anti-order sana. At kung hindi man ito, kasi siyempre baka hindi pa mabasa at madinginig ng korte, humihingi kami sa Senado na medyo hinay-hinay lang. Wag naman magmadali, wala namang kumbaga wala naman damage na mangyayari kung sila ay nagmamadali. Bagamat malaki ang magiging damage kung ito ay madaliin nila at magkaroon ng reversal later on. Pero iginigiit po ng Supreme Court na immediately executory na nga. Unanimous po ang desisyon, Attorney Calleja. Kaya nga po, sabi ko nga, kahit yun po ang kanilang sinasabi, sabi ko nga, dahil nasa proseso pa tayo ng motion for recall, part ito ng pagrespeto sa Supreme Court at sa batas at sa proseso ng batas. At sabi ko nga, tandaan po ang Senado at ang Korte Suprema, the judiciary and the legislative are co-equal bodies. Yes. One body cannot dictate one from the other. So hindi naman sila pwedeng diktat kahit sabihin immediately. Sabi ko nga, pabiro lang sa aking kaibigan na Chis Escudero, Senate President. Dinibol niya yung forthwith. Hindi niya malaman ang meaning ng forthwith. Baka pwede dinibol yung meaning ng immediately ng 6 na buwan din. Para patas lang. Opo. Pero actually, Attorney Calleja, sinasabi po ng ilang senador, to quote, yung, of course, Senator Jaime Marcos, Senator De La Rosa, what do you expect from them? Yes, what do we expect, no? Although, meron ding iba na nagsasabi, sundin na lamang or tumalima na lamang tayo doon sa ruling ng Korte Suprema. Opo, sumusunod nga tayo. Nandun na nga po ako. Okay lang. Sumusunod tayo. Hindi tayo nagdi-disrespect sa Korte Suprema. Pero sa pagsunod, kasama sa pagsunod niyan, yung pagsunod din sa proseso. At kasama sa proseso ang motion for recon. At kasama sa proseso na tignan, rebisahin, bisitahin, klaruhin ang mga desisyon ng Korte Suprema. Kaya hindi ho natin dinidisrespect ang Korte. Bagamat rinirespeto natin at dumadaan po tayo sa proseso na dinadaan po natin sa legal, sa merito at hindi po tayo nagbabanggit ng anything personal about the judges or justices. Kailan ho ba, kung meron ho ba kayo natatandaan na binago o makailang beses na bang binago ng Korte Suprema yung kanilang desisyon kahit po may mga ganyan pong instances na may mga motion pa? Opo, ito lang po, just a few days ago, kung maalala nyo, naglabas sila ng desisyon about the stockholders sa korporasyon. Ang sabi nila, hindi ibig sabihin nakasulat ka sa General Information Sheet, ikaw ay automatic shareholder. It is not an automatic presumption. So, yan po, matagal na yan na alam ng lahat. Pag nakalagay ka sa GIS, talagang ikaw ay shareholder. Pero ngayon bumaliktad sila at sinabi nila kailangan patunayan pa. At siguro tingnan din natin kasi kung titingnan natin yung Francisco case 203, ang sinasabi diyan, to initiate the case, to initiate the impeachment, it should be
filing and endorsement by a congressman, and then submission to the Committee on Justice. Yun yung first mode, ano? Opo. Ngayon, ang sinasabi nila, ang initiating is the mere filing, not the submission to the Committee on Justice, the mere filing. So, if I read it right, that is also a sort of vacating the previous jurisprudence. So, even in this case, makikita natin na sila nagbago ng desisyon So, from pwedeng a batayan former, yun, attorney. established jurisprudence. So, Pwedeng batayan yun. it doesn't take away from the court to, again, as I said, revisit, revise, Okay. modify, or change their decision. No? At nangyari na yan. Even in this case, I give you an example. Even in this case, sabi ko nga yung Francisco, binago rin nila yung pronouncement on what initiation of an impeachment means. Okay. Pero sa tingin nyo, Attorney Calleja, ano man ho ang maging desisyon ng mga senador mamaya, may Pebrero pa naman na darating. May pag-asa pa. Lahat naman, ako naman very hopeful tayo. Alright. Sinasabi ko, pagdating ng February, ang mangyayari niyan, magmamadali lahat para lang mag-file ng impeachment kahit na opo. nuisance impeachment case, kasi ang sinabi nila mere filing. Kung ako gusto kong harangan at hindi ma-impeach yung aking mga impeachable officers, kasama na si VP, kasama ng ibang constitutional bodies, magpapile na lang ako ng impeachment left and right kahit hindi totoo. Walang effect, para naging kalokohan na ang impeachment kung matutuloy yung decision na ito. Alright, so mahaba-haba pa pala ang... pero kahit umabot ho tayo ng Pebrero, kumbaga, magiging malakas pa ba yung mga ebidensya by that time? Kasi lumipas na, di ba, attorney? Opo, kaya nga kailangan katukin natin ang taong bayan. Kailangan paalalahanin that it is not about personalities. Ito ay about pera ng taong bayan. Ito po ay about accountability. Ito po ay about public service at paggaganap ng tapat sa bayan, sa sinumpaang katungkulan sa bayan. Kaya nga ang amin lang kahit na nagkakagulo dito ito, tignan mo, ang pinag-uusapan lang yung proseso, hindi pa pinag-uusapan yung confi funds, yung nawawalang pera, yung Wala pa yung ninakaw na trial pera. proper dyan, attorney. Hindi namin tatantanan ang paghalungkat at pagkuha sa katotohanan sa confi funds at sa mga nawawalang pera na kinuha or ginamit in one way or the other, VP Sara. Alright, attorney, mamaya antabayanan ho natin at marahil kayo po ay tututok din po diyan po sa magiging desisyon po ng Senado. Baka meron pa ho kayong mga panawagan sa ating po mga kababayan, sa mga mambabatas, kung sila ay gagabayan nawa ng espiritu o ng anumang konsyensya, ika. Sana meron silang kung meron silang guardian angel, ika nga Pero siguro panawagan ko lang sa ating mga kababayan, kapit lang. Hindi naman ito katapusan ng lahat. Sabi ko nga, nasa proseso pa tayo, hindi pa tapos ang laban. Tumutuloy pa ang proseso ng impeachment. Kung maalala nyo rin, nagbigay na ang Supreme Court na sumagot si VP Sara at yung mga partido niya tungkol sa motion for recall. Ibig sabihin, even the Supreme Court acknowledges that the case is still open and pending. No? So, kapit lang po. Sa mga senador ko naman na kaibigan, kalahati dyan, karamihan dyan, kaibigan natin, client natin, di ba? May mga kamag-anak pa tayo dyan. Kaya siguro, let's just uphold the rule of law. The rule of law, which part of it is still itong ang motion for recall na pending pa. Bakit tayo magbibigay ng resolution o ng decision na hindi pa naman sarado? Even ang Supreme Court ang nasabi, hindi pa sila sarado. Although pinapa-execute na nila, sabi ko nga, the Senate still has its discretion to abide or not, or how to execute it. They can execute it later on, not even now, no? So nasa sa kanila po ang bola ngayon. Sana naman, sabi ko nga, gabayan sila kung si Bato de la Rosa meron siyang Holy Spirit, pag-guide natin yung ibang senador ng kanilang guardian angel. Opo. Para naman sana malinawan sila na sana hinay-hinay muna, wag magmamadali. May mga kamiyembro ho ba kayong magtutungo sa Senado? Kung imbitad, loob o labas man ho yan, attorney?
Opo, maraming mga kasamahan. Alam ko, nagpunta sila, nagtipon-tipon na sila kaninang umaga. Malamang nandyan pa, pero baka maulan. So, hindi ko alam kung Okay po. nandyan pa sila. Mm. Pero sabi ko nga, kanya-kanyang battle yan. Ang battle natin dito sa Supreme Court because we fight on facts, we fight on legal basis, and we fight on the merits of the case. Alright. Salamat po, Attorney Howard Calleja, sa inyo pong oras. Good luck po sa inyo, sir. At magandang hapon Salamat po. Salamat po. Good luck po sa atin lahat luck and po. mabuhay Alright. po ang Pilipinas. Ingat po kayo at God bless. Si Attorney Howard Calleja po yan, ang co-convener po ng isang sambayan at Professor of Law, si Attorney Howard Calleja. Magbabalik po muli ang Balitang Bayan makalipas lamang ilang mga paalala oras. Attorney Winner Contehino, 10 minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alauna.